Ano ang mangyayari kung AI-controlled na ang militar ng isang bansa? Pag sinabing Artificial Intelligence o AI, ito ang teknolohiyang ginagaya ang kakayahan ng tao na mag-isip, matuto at magdesisyon gamit ang mga algorithm at data. Kaya sa hinaharap, pwedeng AI na rin ang gamitin sa mga autonomous vehicles o self-driving cars, smart cities kung saan AI ang mag-o-optimize ng traffic at energy consumption. At pwede na rin mangyari na magkaroon ng isang militar na kontrolado ng AI. AI na namumuno at nagdedesisyon sa mga gera, mga robotic soldiers at unmanned machines na makikipaglaban. Paano kaya ito gagawin ng AI? Anong klaseng talino at kakayahan ang meron nito para palitan ng mga tao? AI na ba ang magdadala ng kapayapaan sa mundo o ito rin ang magsisimula ng mas malaking gulo? Tara, pag-usapan natin yan. Isa sa pinakamabibigat na laban na hinarap ng militar ng Pilipinas ay ang digmaan sa Marawi noong 2017. Sa loob ng 5 buwan, nakipaglaban ng mga sundalo sa Maute at Abu Sayyaf, mga grupong sinasabing may koneksyon sa ISIS. Matindi ang naging labanan sa isang lungsod na ginawang kuta ng mga rebelde. May mga sibilyang ginagamit bilang panangga at isang klase ng urban warfare na bihirang harapin ng mga tropa. Pero sa kabila ng lahat, nagtagumpay ang militar. Ipinakita ang tapang, talino at sakripisyo para sa kalayaan. Pero paano kung sa susunod na ganitong labanan, AI na ang may kontrol? Isang intelligence na hindi napapagod, walang emosyon at kaya magdesisyon agad-agad. Sa future, maniwala kayo sa hindi. Pwedeng mangyari to. Kung AI kasi ang magpapatakbo ng military, maraming mga advantage ang pwedeng mangyari. Sa katunayan, ang mga scientists sa China ay nakagawa na ng isang AI military commander sa isang laboratory ng People's Liberation Army. Ginagamit ito sa mga virtual war games at idinisenyo upang gayahin ang pag-iisip ng mga human military leaders, kasama ang kanilang mga diskarte, pati na rin ang kanilang kahinaan. Isipin natin na sa futuristic world, may isang bantang gumulat sa Pilipinas. May mga makapangyarihang rebeldeng grupo ang maghahasik ng lagim sa isang syudad. May mga advanced weapons sila, tulad ng mga high-powered sniper rifles at rocket-propelled grenades na kayang wasakin ng mga kabahayan at mga estruktura sa isang iglap. Sa panahong ito, ang military ng Pilipinas ay pinamumunuan na ng AI. Ibig sabihin, AI na ang nagpapatakbo at nagpapasya. Ito ay gumagamit ng mga algorithm para mag-analisa ng mga data mula sa satellite images at sensor networks at nagpapalakad ng mga autonomous systems tulad ng mga robotic soldiers at unmanned aerial vehicles o UAVs. Sa ganitong paraan, ang AI at robotic soldiers na ang nagbibigay ng mas mabilis at mas epektibong mga desisyon. Walang emosyon at kapaguran na karaniwang nararamdaman ng mga tao. Isang umaga, nangyari na ang mga unang pagsabog. Nagkagulo na ang mga tao. Sa headquarters, AI ang may ganap na kontrol. Wala nang human operators. Lahat ng desisyon at aksyon ay nakabase sa data at algorithm. Sa maliliwanag na screen, ipinapakita nito ang real-time maps ng syudad. May mga red markers para sa mga lokasyon ng pagsabog at identified threats. Walang pagkaantala itong nagpapadala ng alerts sa buong sistema. Ipinapakita nito ang live satellite images ng mga lugar ng kaguluhan at heat maps na tumutukoy sa presensya ng mga target. Sa loob ng ilang segundo, nagde-deploy ito ng robotic soldiers at UAVs upang suriin ang mga lugar, tukuyin ang mga posibleng banta at magpadala ng real-time data pabalik sa sistema. Kapag nakumpirma na ang mga target, agad itong kumikilos upang pigilan ang mga identified hostiles, tulad ng mga armadong rebelde, bago pa sila makapinsala. Pero gaano nga ba ka-accurate ang mga report at desisyon ng AI? Dahil umaasa ito sa data at algorithm, wala nang pag-aalinlangan sa pagpapatupad ng aksyon. Kaya lang, kahit gaano katalino ang AI, wala itong awa. Hindi nito naiintindihan ang mga moral na implikasyon sa mga hindi inaasahang sitwasyon o labanan. Kaya kung walang tao na kasama sa desisyon, sino ang magbabantay kung sakaling may mali? Habang nangyayari ang mga labanan, mabilis na iniscan ng AI ang battlefield. Mga satellite images, mga intercept ng komunikasyon at galaw ng robotic soldiers. Lahat ay pinag-aaralan, walang pinalalampas kahit maliliit na detalye. Ang AI, 24/7 na nagtatrabaho, walang emosyon, walang pagod, at walang pag-aalinlangan. Nagpoproseso ito ng milyon-milyong data points para matukoy ang susunod na hakbang ng kaaway bago pa man ito mangyari. Sa command center, isang algorithm ang nagmamando ng mga drone sa ere. Pinalilipad ito papunta sa isang target na na-detect ng AI bilang kritikal sa operasyon. Walang piloto, walang hesitation. Sa isang simpleng utos lang, tapos na ang misyon. Samantala, sa mismong labanan, ang mga robotic soldiers naman ang sumusugod. Wala itong mga takot. Hindi sila napapagod at hindi sila natitinag.
Ang kanilang galaw ay perpektong nakaayon sa pinakamabisang tactics na idinisenyo ng AI. Kalkulado ang bawat kilos nila, eksakto kung paano inutos ng AI. May malaking advantage at disadvantage ang kakulangan ng emosyon sa AI at mga robot. Sa isang banda, ang AI ay gumagawa ng desisyon ng mabilis, objective at batay lamang sa data. Dahil dito, mas epektibo ito sa paglutas ng mga problema sa battlefield. Maaari nitong bawasan ng civilian casualties. Halimbawa, kaya nitong i-analyze ang pattern ng kilos ng mga sibilyan sa real time upang maiwasan ang collateral damage. Pero sa kabilang banda, ang AI ay walang empathy o moral consideration. Wala itong kakayahang unawain ang halaga ng buhay ng tao sa konteksto ng digmaan. At kung sakaling magkaroon ng system failure o glitch, maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang trahedya. Bukod dito, dahil automatic nitong pinapabilis ang proseso ng pag-atake mula sa pag-detect ng target hanggang sa mismong pagpapaputok, pwedeng magresulta ito sa unintended fatalities. Ang AI ay maaari ring magkaroon ng biases o miscalculations na posibleng humantong sa maling identification, isang maling pagkakamali sa operasyon. Kaya gaano man katalino o advanced ang AI, may mga sitwasyong hindi nito kayang hawakan tulad ng isang taong may kakayahang umunawa, magdesisyon at magpakita ng konsensya. Pero hindi lang yan ang malaking problema ng AI-controlled military. Habang nagpapatuloy ang giyera, sa isang kwarto naman na puno ng server racks, isang AI supercomputer ang non-stop na gumagana, nag-a-analyze ng mga strategy at nag-uutos ng mga operasyon sa battlefield. Hanggang sa isang linya ng code ang palihim na magbabago ng lahat. Sa isang iglap, ang mga drone na dating ginagamit para protektahan ang base ay biglang nagbago ng direksyon at bumaling sa sariling base. Ang mga digital na depensa ng bansa ay bumagsak, parang isang kuta na pinapasok ng kaaway mula sa loob. Isang hacker. Posibleng mula sa kalaban o kahit isang rogue entity ang nakalusot sa AI. Isang simpleng tweak sa algorithm. Ang makina na dapat nasa panig ng seguridad ay ngayon ay isa ng sandata laban sa sarili nitong army. Ito ang pinakamatinding bangungot ng AI-led warfare, hacking. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay isang matibay na depensa sa cyberspace. Dapat ay may multi-layered encryption na hindi kayang basagin ng kahit pinakamalakas na quantum computer. Dapat may redundant na communication networks para kung bumagsak ang isa, may backup na agad. Dapat may AI-powered security tools na may kakayahang ma-detect at labanan ang mga cyber threats bago pa man ito makapinsala. Ngayon, sabihin na nating naging matagumpay sa mga unang laban ng AI-powered military. Ano namang epekto nito sa mga totoong sundalo? Simple lang, mawawalan sila ng trabaho. Isang malaking advantage nito ay wala nang kailangang magbuwis ng buhay sa digmaan. Pero ang tanong, ano nga ba ang trabahong naghihintay sa kanila? Kung AI na ang namamahala sa labanan, wala nang pangangailangan para sa mga sundalo, strategists, at war analysts. Unti-unti silang magiging obsolete o hindi na uso. Kasabay nito, magbabago rin ang direksyon ng military-industrial complex. Ang dating pabrika ng armas, training facilities at defense contractors ay magfo-focus na ngayon sa AI research at robotics. Habang patuloy ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, parami ang dating mga military personnel na kailangan maghanap ng bagong papel sa lipunan. Kaya sa isang mundong pinamumunuan ng AI ang militar, tiyak na magkakahati ang opinyon ng mga tao. Para sa ilan, ito ay isang ligtas at epektibong depensa. Pero para sa iba, nakakatakot kung isang makina ang namumuno. Ang ilan ay maaaring makaramdam ng seguridad. Umaasang mababawasan ang bilang ng masasawi sa labanan, pero ang stress at anxiety hindi na mawawala. Dahil sa posibilidad na mag-malfunction o ma-hack ang sistema, ang kawalan ng tiwala sa isang teknolohiyang may kontrol sa buhay at kaligtasan ng tao ay isang bagay na mahirap ipagsawalang bahala. Sa huli, ang AI-controlled military ay maaaring gawing mas mabilis ang pagsugpo sa mga paparating na banta. Epektibo din ito sa labanan habang binabawasan ang panganib sa mga sundalong tao. Gayunpaman, magdudulot ito ng kawalan ng trabaho at dahil wala itong emosyon, may posibilidad itong magkamali o lumabag sa ethics. Pwede rin itong ma-hack o magamit sa maling paraan. Kaya nitong mapanatili ang kapayapaan, pero kung hindi mahahawakan ng maayos, maaari rin itong maging mitsa ng mga matinding kaguluhan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.